أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sa ngalan ni Allah, maawain ang mahabagin, ang pagpupuri ay para kay Allah lamang. Pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihinga ng kapatawaran at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo'y magpakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalaswaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pabayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Next slide po, sis. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ako'y sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang kaparis, hindi siya pinanganak at hindi siya nagkaanak, at sa kanya ay walang katulad. Next slide po, sis. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. At ako din ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. O Allah, ipagkaloob mo po ang kapayapaan at iyong biyaya kay Propeta Muhammad at sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kasamahan na sama-sama at sa mga taong tumatahak sa landas o kaparaanan ng kanyang iniwan hanggang sa huling araw at pagkatapos. Next slide po. Noong nakaraang linggo, tumalakay tayo at dumako tayo sa isa pa sa dakilang pangalan ni Allah. Ito ay ang As-Sami' at Al-Basir. Sinabi natin na ito ay kabilang sa mga pangalan ni Allah na ayon nga sa mga scholar na may kinalaman ito sa bawat isa, o ito ay may koneksyon sa bawat isa. Next slide po, sis. Sinabi natin bakit ang mga tao ay handang magbago, bakit ang mga tao ay handang umiwas sa maling gawain kung alam nila, kung batid nila na may kamerang nakabantay sa kanila, nakita nila o nakikita sa camera ang bawat nilang galaw, ang itsura ng kanilang muka, ang kilos, ganun din ang kanilang mga pangangatawan. Bakit sila takot sa CCTV camera? At sabi nga ng ating membro, ganun din ang mga kasambahay ay masugid at sabi natin mahigpit sa kanilang trabaho kapag ang kanilang amo o mga amo ay nakatanghod o nakatanaw. Pinakikita nila yung kanilang best at pinakikita nila na sila ay abala sa kanilang trabaho sa loob ng tahanan. Next slide po, sis. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, wa aqimis sala wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, inna Allah bima ta'maluna basir. Sabi nga ni Allah ang katasasan, at magtaguyod ng mga pagdarasal at magbigay ng zakah, at huwag pagdamutan ang inyong mga sarili sa paggawa ng kabutihan dahil matatagpuan nyo ang mga kabutihan ito kay Allah. Katunayan na si Allah ang nakababatid, ang nakakakita ng lahat. Matagpuan sa Kabanata Al-Baqarah chapter 2 ayah 110. Next slide, sis. Sinabi natin sa gabi habang ang bawat isa sa inyo ay nalulungkot, umiiyak dahil sa naho-homesick kayo, namimiss nyo ang inyong pamilya. Tandaan nyo na may nakakakita sa inyo, may nakaririnig sa inyong bawat hikbi dahil si Allah ang As-Sami' Al-Basir. Next slide pa, sis. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يديه الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Sinabi nga ni Allah ang katasasan, o kayong mga naniniwala o kayong mga muslima, huwag ninyong pangunahan si Allah at ang kanyang sugo, at katakutan nyo si Allah, tunay na si Allah ang nakaririnig ng lahat-lahat. Ito yung matagpuan natin sa Kabanata Al-Hujarat chapter 49 verse 1. At noong nakaraan linggo, sinabi natin na isa sa mga kwento na mufassirun, no, sa pagbaba ng bersikulong ito ay nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ni Abu Bakr at Umar radhiyallahu anhum nang sila ay
pag-utusan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam na sila ay maghanap ng pinuno o mamumuno. Sabi natin si Abu Bakr ay nagbigay ng suhestyon, si Omar ay nagbigay din ng suhestyon, at sila ay nagkaroon ng pagtatalo hanggang sa bumaba ang bersikulong ito. Na ayon kay Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu na ito ay bilang pagsasaway sa kanila na sila ay wag magtataas ng tinig at pangunahan ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga natin, isa sa application niya, sa pagkakatuto niya sa bagay na ito, sa pagiging as-sami' ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay hindi na nagsasalita ng malakas sa proper city ng Madina. Sabi kahit sa mga iskinita, kapag merong kumausap sa kanya, ay halos pabulong siyang magsalita dahil sa kanyang pangamba na baka nandoon ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ito ang isa sa mga pawaid o pakinabang ng pagkakatuto ng bawat Muslima sa bagay ng mga pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Makita natin sa kasaysayan ni Abu Bakr as-Siddiq paano niya in-apply ang pagkakatutong ito na kung saan batid niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nakaririnig ng lahat nang sila ay sawayin sa bersikulong ito sa pagtataas nila ng tinig o pagtatalo sa harapan ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaya naway igawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman at pahintulutan niya na tayo matuto sa pag-aaral na ito para ating maisabuhay ang magagandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw nating mga buhay. Next slide, please. Sabi natin, qala Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sabi pa ni Allah ang kataas-taasan, at siya ang sumasa inyo saan man kayo naroroon. At si Allah na nakakakita ng inyong mga ginagawa. Matagpuan natin sa Kabanata Al-Hadid, chapter 57, verse 4. Next slide pa, sister, please. Ayan, sabi natin sa bersikulong ito, tayo'y pinaalahanan ni Allah na siya ang tanging nakaririnig ng lahat. Ang ating pagsusumamo, ang ating kahilingan, ang ating bawat hikbi at pag-iyak sa gabi, bunga ng ating mga kalungkutan. Kaya kung meron tayong kahilingan, kung meron tayong kabigatan, tayo ay manawagan kay Allah dahil tunay na siya ang malapit. Next slide, passes. Basa po, Ustad. Ayan. Sabi sa isang hadith na inulat ni Imam Nawawi rahimahullah, wa anan Arabiyan ja'u ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, aqribun rabbana panunaji am ba'idun rabbuna pananadi. Fasakata an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam panazzalallahu hadhihi al-ayah. Sabi merong isang taga-disyerto ang tumungo sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ito ay naulat ni Imam An-Nawawi sa kanyang aklat na sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam nang siya'y tanungin, malapit nga ba ang aming Panginoon o sugo ni Allah para kami ay humulong, humiling? O malayo ang aming Panginoon para kami ay maglakas ng tinig sa aming paghiling? Sabi na nahimik ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng katanungang ito, at pagkatapos ay pinababa ni Allah ang bersikulong ito. Next slide po. Qala Allah Ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uhibbu da'wa idha da'an. Sabi ni Allah katastasan sa pagpababa niya ang aya na ito, sinabihan niya ang sugo ni Allah, o Muhammad, at kung tanungin ka ng aking mga mananamba, ng aking mga alipin patungkol sa akin, sabihin, katunayan na ako ay malapit. Ako ang sumasagot sa mga panawagan o kahilingan kapag sila ay tumawag sa akin. Kabanata Al-Baqarah, chapter 2, 186. Kaya ayon sa mga scholars ng Islam, ang bagay na ito ay magtuturo sa atin na dahil si Allah ang tanging nakaririnig, ang tanging nakakakita ng lahat, at siya ay malapit sa papaanong ang isang Muslima, tayo, kayo,
ay mas una yung kinakausap ang inyong mga MyDay, ang inyong SOCMED o social media account, at doon kayo, next slide po sister, sorry. At doon kayo naghihinga ng inyong mga sama ng loob. At doon kayo nag-i-emote. Astaghfirullah. Hindi ba mga kapatid, karamihan sa atin o marami sa atin ay mas unang nag-i-emote sa kanilang social pages. Astaghfirullah. Samantalang sinabi ni Allah na siya ang As-Sami', Al-Basir, Al-Gharib o isa na malapit. Next slide pa, sister. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa in tajhar biqawli fa innahu ya'lamu as-sirr wa yakhfa o wa akhfa o kumakala fi ayat. Sinabi ni Allah ang katasasan, at kung ilakas man ninyo ang inyong mga salita, katunayan na alam ni Allah ang tago at ang nakakubli. Ayon kay Ibn Abbas radhiyallahu an, as-sirru wa hadatha bihi al-insan wa ghayru fil khafa. Wal akhfa minhu al-adama fi nafsihi mimma lam yuhaddad bihi o ghayruhu kamakat. Sabi ni Ibn Abbas na ang kahulugan ng bersikulo sa pagsasabi ni Allah, nabatid niya ang tago at nakakubli, wasir, wa akhfa, na kung saan ang tago, no, sabi natin, ay ang bagay na pinagbubulong-bulungan ng bawat isa sa atin na hindi naririnig ng iba. At ang isa naman na nakakubli ay bagay na inyong kinikimkim sa inyong saloobin, na hindi binibigkas ng inyong mga bibig, o mga bagay na inyong iniisip na hindi pa sinasabi ng labi. At ang paalala sa atin ni Allah, lahat ng ito, ang inyong kinikimkim nyo sa inyong dibdib, ang iniisip nyo ngunit hindi nyo pa binibigkas, ay batid ito ni Allah. Kaya kung meron tayong paghihilingan, kung meron kayong pag-e-emotan, unahin nyo si Allah. Ito ay sinserong payo sa bawat isa mula sa akin at aking pamilya at sa inyo. Kung meron tayong gustong sabihin, meron tayong gustong ilahad, wag sa social media, ito ay ilapit nyo kay Allah. Dahil bago nyo pa sabihin, batid na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide, sis. Sa hapong ito ay ating tatalakayin, biidnillah, tulungan nawa tayo ni Allah, ang isa pang katangian at magandang pangalan ni Allah na Ar-Raqib, na isa rin na binanggit ng may akda ng aklat na may kinalaman sa As-Sami' at Al-Basir. Na ayon nga sa mga mufassirun nagpapaliwanag sa paksaheng ito, ang bawat isang ito ay hindi maitataguyod ng tama kung hindi maunawaan ang bawat isang pangalan na ito. Kaya inshallah, tulungan tayo ni Allah na ipaliwanag natin ang Ar-Raqib. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, ya ayuhan nas, attaku rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, khalaqa minha zawjaha, wa batta minhuma rijalan katiran wa nisaa, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama, innallaha kana alaykum raqiba. Sabi ni Allah ang katasasan, o kayong mga tao, katakutan ng inyong Panginoon na siyang lumalang sa inyo mula sa isang tao at nilalang niya ang asawa nito, at mula sa kanila ay pinalabas ni Allah ang maraming kalalakihan at grupo ng kababaihan, at katakutan si Allah na siyang magtatanong sa inyo sa ugnayan patungkol sa sinapupunan. Katunayan na si Allah ay parati ang nakamasid o parati ang nakasubaybay sa atin. At ito ang pagkakasalin sa Ar-Raqib. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay parati ang nakasubaybay sa atin. Sabi natin, marami sa mga tao, next slide po sister. Kaya marami tuloy sa mga tao nagpapalagay na si Allah ay kasama ng kanyang mga nilikha. Na umano ang tagapaglikha ay kahalubilo ng mga tao. Kaya sabi natin, para mas madaling maunawaan ng ating mga kasama sa pag-aaral at pagtitipon sa paksaheng ito, ay ating ipaliwanag ito biidnillah. Next slide passes. Sabi natin, ang mga hari, ang mga presidente, ang mga prime minister, at iba pang matataas na opisyalis ng pamahalaan ay laging may kasunod
o laging may nakabuntot na bantay na kadalasan na tinatawag na bodyguard. Humma muraqiba alayhim, no? Na sila'y nakasunod, nakasubaybay sa kanila, na ito'y tinatawag na bodyguard. Next slide, sis. Kaya sabi natin, ma maana al-haris al-shaksi. Ano nga ba yung kahulugan ng personal bodyguard? O yung sabihin natin simpleng bodyguard. Next slide, sis. Sinabi natin, ang bodyguard ay maaaring isang tao o grupo ng mga tao na ang kanilang tungkulin ay upang protektahan ang mataas na opisyalis ng gobyerno o isang sikat na tao o isang mayaman, maaaring milyonaryo, para huwag silang masaktan o mapinsala mula sa maaaring umatake sa kanila. Next slide po. Dahil ang pangunahing tungkulin o obligasyon ng isang bodyguard o personal bodyguard ay pigilin ang anumang panganib mula sa tao o lugar na maaaring idulot sa kanya o sa kanyang amo o kliyente. Next slide, Pasis. Sinabi pa ng mga pasero na nagpapaliwanag sa paksahing ito na kabahagi din anya ng tungkulin ng mga bodyguard na uriin ang anumang panganib na maaaring dumating mula sa kalaban. Lanuhin ang lugar na dadaanan, na kailangan ito'y malayo sa panganib, bantayan ang lugar na pupuntahan, buntutan ang amo o kliyente sa pagtitipon, o meeting na kanyang dadaluhan o pupuntahan. At ang pagsasagawa ng emergency evacuation ay kabahagi rin ng trabaho ng isang personal bodyguard. Next slide po, sis. Sabi natin sa katotohanan, ang isang opisyalis ng gobyerno o isang sikat na tao o isang mayaman, bilyonaryo o milyonaryo ay kailangang gumasta o tumustos ng milyon o bilyon upang panatilihin ang kanyang security na siyang magmamatsyag, bubuntot at mangangalaga sa kanya. Next slide, Pasis. Tulad na lamang ng presidente ng Amerika, ayon nga sa datos na ang federal government o ang gobyerno ng Amerika ay kailangang gumasta ng 1.9 billion US dollars para lamang sa kanyang secret service o mga bantay sa buong taon. At ayon nga sa Estados Unidos, ang halagang ito ay lumalaki taon-taon dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Next slide, Pasis. Samantalang si President Putin, ang rival, no, ng presidente ng Amerika, ang presidente ng Russia, ay gumagasta ng higit kumulang ng $672 million o milyong dolyares para lamang sa kanyang secret service o mga bantay. At ayon pa sa datos noong nakaraang taon, ay tumaas ang halaga nito ng 40% o umakyat siya ng 40% additional para sa pagbabantay sa kanya at ganun din sa kanyang kapamilya. Next slide, Pasis. Samantalang si President Xi Jinping naman ng China ay gumagasta o lumustay na higit kumulang na $314 billion noong 2024 para sa kanyang Central Guard Bureau o CGB at People's Armed Police o PAP para sa pagbabantay ng kanyang seguridad at ganun din ng kanyang miyembro ng pamilya. Next slide, Pasis. Sa Sara, next slide, please. 26. Slide 26. Ayan. Samantalang ang Crown Prince ng Kaharian ng Saudi Arabia na si MBS o Mohammed bin Salman ay gumagasta na higit kumulang na $78 billion noong 2024 para sa kanyang Royal Guard at isa pang ahensya na responsable din sa pagbabantay sa kanyang seguridad at ganun din ng kanyang miyembro ng pamilya. Next slide, sis. Yes, samantalang si Sultan Bolkiah ng Darussalam ng Brunei ay gumasta na higit kumulang na $594 million US dollars para naman sa kanyang security forces para sa pagbabantay sa kanya at ganun din ang miyembro ng royal family. Next slide, please. Ayan. Samantalang si President Bongbong Marcos, the Junior, ang presidente ng Pilipinas kung mahal,
ay gumasta na higit kumulang na 4.5 billion piso. Hindi to dollars, no? 4.5 million peso para lamang sa kanyang confidential fund. Hiwalay pa po dyan ang hindi kasama dito ang nawawalang 100 billion pesos na insertion o isiningit sa national budget sa taunang pondo noong 2024. Next slide po, sis. Ang mga pangkaraniwang muslima, pangkaraniwang tao, tulad nyo, tulad namin, no? Wala tayong panggastos para umupa ng bantay o gwardiya, no? Sa araw-araw nating galaw sa ating buhay. Kadalasan pa nga, mas natatakot tayo, tayong pangkaraniwang Pilipino, kapag may bumubuntot sa atin. Kapag tayo naglalakad sa kalye o tumatawid sa kalsada o pumupunta sa bangko o kaya mag-withdraw sa ATM. Dahil agad na inaakala natin na baka sila masasamang loob na tao na gustong dukutan o nakawan tayo. Minsan nga, inaakala pa ng normal na mga Pilipino, no? Kapag may nakasunod sa kanilang nakamotor o sasakyan, ay baka inaakala natin, baka ito'y ride in tandem, no? Na baka tayo barilin o patayin ng mga ito na sumusunod sa atin. Next slide, sis. قال الله تعالى ما يلفظ من قولي إلا لديه راقب عتيد. Sinabi niya lang katasasan at walang lalabas na salita sa inyong mga bibig maliban na lamang na may tagabantay na handa itong itala. Next slide, sister. Ayon sa mga mufassirun, nagpapaliwanag sa paksang ito na ibinalita po o pinaalam sa atin ni Allah na meron tayong bodyguard, na merong nagbabantay sa bawat kanyang nilalang. Wala silang tungkulin at obligasyon maliban na tayo ay bantayan, tayo buntutan, tayo subaybayan. Next slide po, sister. Allah Ta'ala, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Allah kana alaykum raqiba. Sabi nga niya lang, katastasan, katunayan na si Allah sa inyo ay parati ang nakasubaybay, parati ang nakabantay. Next slide, sister. Ayon nga sa mufassirun, al-murakkaba ay huwa al-murakkibu li jami'i a'malikum wa ahwalakum. Sabi dito ni Ibn Qayyim na ang kahulugan anya ng murakkaba o rakiba ay ang isa o siyang nakasubaybay, nakabantay sa atin sa lahat ng ating gawain at kalagayan. Subhanallah. Dito makikita natin na kahit hindi kayo isang prinsesa, hindi kayo isang reyna, hindi kayo isang bilyonaryo o milyonarya, ay nagtalaga si Allah ng inyong mga bodyguard na walang ibang gawin kung hindi kayo bantayan, buntutan, sundan, no? At alalayan. Next slide po, sister. كما قال تعالى الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Sabi niya lang katastasan, Suratul Buruj, tulad ng kanyang sinabi, sa kanyang pag-aari, ang pamamahala sa mga kalangitan at kalupaan, at si Allah ang saksi sa lahat ng bagay. Sa bersikulong ito, ating matututunan na kay Allah po pag-aari at ganun din ang pamamahala ng mga kalangitan at mga kalupaan. At siya ang saksi sa lahat ng bagay. At ito'y binanggit niya rin, no, sa Ayatul Kursi. Next slide po, sister. Ito ay nagtuturo sa atin, aral, no, sa bawat isa sa atin, na tayo ay simpleng tao, mahirap na tao, wala sa posisyon sa gobyerno, ngunit si Allah ay nagtalaga sa atin ng bodyguard, libre at walang bayad. Hindi mo kailangan bigyan ng sweldo, hindi mo sila kailangan bigyan ng armas para ikaw ay proteksyonan nila. Hindi mo kailangan na maging bilyonaryo o milyonaryo para magkaroon ng bodyguard. Dahil si Allah ay nagpadala ng tagabantay nyo, tagabantay namin, tagabantay natin 24 oras. Next slide po. Kaya para malinawan, maigi, ayon nga sa mga scholar, no? Ayon kay Sheikh Salih Al-Utsaimin,
para maunawaan ang paksain ay ipaliwanag ito sa dalawang kaparaanan. Sa syar'an, sa pagpaliwanag nito, Islamically explanation, at saka sinabi natin sa lugatan o sa pagpapaliwanag nito sa kahulugan sa lingwahe. Kaya sabi natin, ma ma'ana al-murakkaba. Ano ba ang kahulugan na murakkaba, no? Sabi natin kapag ito ang pinag-uusapan, karamihan ng mga tao nagugulat o natatakot, no? Ang isa sa binigay dito na Ibn Qayyim, no, wag lang yung madilim. Kapag may araw o kaya maliwanag, nakikita niyo yung anino nyo. Kahit saan kayo pumunta, kahit saan kayo tumungo, di ba't nakabuntod yung anino nyo? Ito ang bagay na isang binigay na halimbawa sa lokatan, sa lingwahe, ng kahulugan ng murakkaba, no? Ar-raqib. Nakabuntot siya parati sa inyo, nakasunod. Next slide po, Sister Sarah. Yan. At sinabi pa ng mufassirun, ay pa kay Ibn Qayyim, rahimahullah, al-murakkaba inna yastahib al-muslim fil jami' al-ahwalihi i'tiqadi wa yaqin bi anna Allah yara ya'lamu ma taqsibu jawarahu o kamakat. Sabi pa ni Ibn Qayyim, rahimahullah, na ang murakkaba, ito yung lagi mong kasakasama, tulad na banggit natin, laging nakabuntot sa iyo. Kaya ang isang Muslim, ayon kay Ibn Qayyim, kahabagan nawa siya ni Allah, dapat kayo, mga Muslima, dapat yung malaman, dapat yung paniwala ang tiyak na nakikita kayo ni Allah. At alam niya ang anumang naiipon ninyong gawain, mabuti man o masama. At katunayan na alam niya ang anumang itinatago ninyo sa inyong mga dibdib. At kung ano ang nilalayon o ninanais ng inyong mga sarili. Tandaan na ito ay batid ni Allah, hindi niyo pa man sabihin. Kaya kung mag-i-emote kayo muli, wag sa social media. No? Isujud nyo kay Allah. Magkudo kayo, magsujud kayo, at doon nyo ihinga kay Allah, wag sa social media. Next slide po. Now, sabi pa natin, ayon pa kay Imam Nawawi rahimahullah, wa hadhihi amrun min raqaiz al-iman. No? Sabi pa ni Imam Nawawi rahimahullah, ang ar-raqib, ang pagkakaunawa sa kahulugan ng ar-raqib ni Allah subhanahu wa ta'ala, anya ito ay isa sa mga susi o formula para o kailangan ng ating iman. Isa to sa susi o formula ng ating iman. Maraming mga bersikulo pa ang tumutukoy patungkol sa bagay na ito kung atin lamang matututunan at uunawain. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qawlillahi ta'ala, wa'alamu anna Allah ya'lamu ma fis anfusikum fahdaruhu wa'amalu inna Allah ghafurun halim. At sabi niya lang katastasan, at dapat ninyong malaman, kayong mga Muslim, ano? Tunay na si Allah ay batid, alam kung ano man ang nasa inyong mga sarili. No? Sabi nga natin, takpan man ng patong-patong na makeup at maskara ang ating mga pagmumuka, no? Ay alam ito ni Allah. Kaya ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fahdaru, pagkakaingatan nyo. No? Dahil dapat nyong malaman na si Allah ay mapagpatawad at mapagtimpi, subhanallah, sa pagiging matimpiin ni Allah, ang pagiging al-halim. No? Ilang beses na ba kayong nagkamali at gumawa ng kasalanan? Nabagsakan ba kayo ng asteroid o tinamaan ba kayo ng kidlat? Subhanallah. Sa bagay na ito. No? Ito ay pursa o chance sa atin para tayo magbalik loob kay Allah. Next slide po. Sabi ni Ibn Qayyim, o kamakala Ibn Qayyim rahimahullah, al-murakkaba dawam ilmul al-ab. Na kung saan ang ar-raqib o yung pagiging murakkabah ni Allah, ito yung buong kaalaman, buong kabatiran ninyong mga Muslim, na kayo ay isang alipin at mananamba ni Allah, na kung saan dapat nyong matutunan na tiyak ni Allah ang walang kapintasan, ang kataas-taasan, anuman ang itago nyo at ilantad nyo. No? Subhanallah, ito yung bagay na pinaksa natin ng mga nakaraan, Muslim sa Saudi, Kristiyano sa Pinas. No? Nag-hijab sa Saudi, nagtatanggal ng hijab sa Pilipinas. Ito ay batay na pagtuturo sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Na kung saan alam ni Allah subhanahu wa ta'ala ad-dahira wa batina. No? Kaya kung magkubli, sino bang talo? Di kayo din. No? Sino bang magpakatotoo? Sino bang panalo? Di kayo din. Next slide po.
Sabi pa ni Ibn Qayyim, dagdag niya pa, rahimahullah, al-murakkaba hiya ta'bid bi isma'ihir raqib. Nasabi ni Imam Ibn Qayyim rahimahullah patungkol sa bagay na ito, kahabagan nawa siya ni Allah. Ang murakkaba, ito ay ang sambahin si Allah na nakabase sa pangalan niyang ar-raqib, o nakasubaybay, nakabantay, nakasunod, no? Ang al-hafid, nangangalaga. Inshallah, tatalakayin natin to sa sunod na linggo, bin nila, kung buhayin pa tayo ni Allah. Ang al-alim naman ay nakababatid ng lahat. Ang al-sami' nakaririnig at ang basir ay nakakakita. Binila, tatalakayin din natin to next week kung ano ba ang mas higit na katangian ni Allah dito, yung nakaririnig o nakakakita. Binila. Sabi ni Ibn Qayyim, sino man ang maunawaan ang bawat pangalang ito, no? Al-hafid, al-alim, al-sami, al-basir. Sino man ang maunawaan ang bawat na mga pangalan nito ni Allah, ay matututunan niya kung ano ang kahulugan ng murakkaba o pagiging ar-raqib ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad nga ng binanggit pati una ni Ibn Qayyim na ito ay formula o susi para masamba ng isang muslima si Allah ng mas tama. Kasi formula to o susi to ng iman. No? Next slide po sis. Now, وهذا المركبة ضرورية لكل مسلمة. No? لأن بها تحقيق الإخلاص بالإبادة وإحسان القيامة بها. O kama kala Ibn Qayyim rahimahullah. At ayon sa kanya na ang pag-unawa sa al-murakkaba, ar-raqib, nakasubaybay, nakabantay, nakabuntod to, ito ay importante sa lahat ng muslima. Sabihin natin lahat ng muslim, babae o lalaki. Kasi muslima, babaeng anyo ng mananampalataya. Muslim, lalaking anyo ng mananampalataya. Kaya dapat itama natin unti-unti. No? Muslima, alam nyo yung kayo yun. Muslim, kami yun ni Ustad Adnan, kahit wala siya sa atin. No? Sumasa atin siya. No? Al-fiqra ma'ina. So pag Muslim, kami yun, mga lalaki. Muslima, kayo yun. No? So, iayos natin, itama natin technically yung pagtawag. No? Pag Muslima, kayo yun. Ano ka? Muslim po ako. Ay, lalaki ka pala. Kaya ka hindi nakahijab. No, hindi po. Muslima ako. Okay? Pag tinanong kayo, Muslim ka ba? Opo, Muslima ako. Okay? Pag tinanong kami, Muslim po kayo? Opo, Muslim ako. Kaya hindi ako nakahijab. Okay? Now, dahil ito ang magpapatunay, sabi natin yung pagkakatuto nyo sa al-murakkaba o raqib. Si Allah pala nakasubaybay. Si Allah pala laging nakasunod. No? Si Allah pala laging nakatanghod sa atin. Ito yung bagay na ayon kay Ibn Qayyim rahimahullah na magtutulak sa atin, magdidisiplina sa inyo na para gawin yung sincero ang bawat nagawaing pagsamba. Subhanallah. Hindi nyo kailangan ng CCTV camera, hindi kailangan nakabantay ang mga amo nyo na sa takot yung babawasan ng sweldo nyo kung hindi kayo magtatrabaho ng maayos. Sapat na matutunan ng bawat muslima na si Allah ay murakkaba. No? I hope na natututunan ng bagay na ito bago tayo maglagot, no? Subhanallah, ito yung bagay na magtutulok sa inyo na gawin yung ikhlas yung gagawin nyo, no? Kaya subhanallah, sabihin natin na matamlay, no? Kulang sa tulog, pero pilit pa rin tumatayo para magsala ng salatul fajr, napagod sa trabaho, napuyat, wag lang yung napuyat dahil sa kakapanood ng Korean movie o kaya napuyat dahil kakapanood ng kung ano-ano sa reels, no? Kahit anong pagod mo, tatayo ka pa rin. Bakit? Alam mo si Allah nakasubaybay, no? At you will held account pagdating sa sala. Sa libingan pa nang, umpisahan ka na. Ito yung bagay na magtutulak sa atin, ayon kay Ibn Qayyim rahimahullah, na para maging sincero ka, para itama mo, gawin mong ayos ang iyong gawaing pagsamba. Next slide po, sis. Sabi nga ni Imam An-Nawawi rahimahullah sa kanyang aklat na Riyadus Salihin, mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa kanyang hadith Arbauna An-Nawawi rahimahullah o kama kala sallallahu alaihi wasallam, an ta'budullah ka'annaka tara, no? Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kay Imam Nawawi sa kanyang aklat na ang ar-raqib o yung murakkaba, no? Na parang sambahin mo si Allah na para bang nakikita mo siya kasi andyan yung bantay, no? Andyan yung bantay. So kailangan maayos yung ginagawa. At kung hindi mo, talaga naman natin hindi nakikita si Allah. At kung hindi mo nakikita si Allah, ay ituon mo sa iyong sarili, sa iyong pangunawa at puso na nakikita ka ni Allah. No? Plus, over and above, nandiyan pa yung tagabantay yung mga anghel na kiraman katibin. No? Next slide po, sis. Na.
Ayun na pala. Okay. So at ayon pa sa mga scholar ng Islam, na ang rakib ay hindi lamang nakasubaybay o nakabantay, no? Inshallah lilinawin natin ito next week nila kung buhayin pa tayo ni Allah, no? Hindi lamang si Allah ay nakasubaybay o nakabantay, no? Kabilang din sa katangian na ito, ayon sa may akda ng aklat, na tayo ay pinangangalagaan ni Allah. Binanggit natin kung ano yung trabaho ng bodyguard o yung personal bodyguard, no? Na ikaw ay proteksyonan sa iyong mga dadaanan, lugar na pupuntahan. Kabahagi po to ng ar-rakib o yung murakkabah. Noon na tayo pinapangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapahamakan. No? Napansin niyo na ba yun sa inyong sarili o merong incident sa buhay niyo na muntik-muntika na kayong mahulog, muntika na kayong mapahamak, masagasaan, mabangga, pero iniiwas kayo ni Allah. No? Na ayon kay Imam Nawawi rahimahullah, kabahagi ito ng kahulugan ng murakkabah. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi lamang nakasubaybay sa inyo, hindi lamang nakabantay, bagkus pinangangalagaan kayo ni Allah. Maliban lamang, ayon nga, Ibn Qayyim, kapag dumating na ang inyong sundo, sino ba yung sundo na tinutukoy natin dito? Si anghel ng kamatayan, si Malakul Maut. Kapag dumating na yon, sabi natin, umiiwas ang mga kiraman katibin, give way sa pagsundo ni anghel ng kamatayan. Kaya inshallah sa susunod, biidnillahi ta'ala ay ipapalawanag natin ng medyo mas higit ang patungkol sa pangangalaga sa atin ni Allah, kabahagi ng murakkabah, at tatalakayin din natin na ang patungkol sa kaibahan ng nakaririnig at nakakakita ng lahat. Inshallah, hanggang dito lamang muna at ibalik natin ang mikropono sa admin kay